pong mga mahalagang balita, target ng Department of Agriculture na magpatupad daw po ng maximum suggested retail price para po sa imported na bigas. Ayon ito mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa ngayon ay pinaplansya pa po nila. Puro plansya. Yun na nga, panay ang plansya nyo, sir, ha? Nang naturang plano, pinaplansya pa po yung plano eh. Masunog yan. Bilang bahagi ng pagsisikap po ng gobyerno na mapababa ang retail price ng bigas. Pangarap daw po kasi ng ahensya na mawala na sa mga merkado ang 60 pesos per kilo na bigas. Dahil patunay lamang ito ng pag-iral ng profiteering. Alam naman pala nila, no, ha? Sa ilalim daw po kasi ng maximum suggested retail price, tutukuyin kung magkano lang ang dapat na pinakasagad na presyo ng bentahan ng imported na bigas sa merkado. Kaugnay po nito'y kinumpirma ng kalihim na nakatakda silang makipagpulong sa DTI, BPI at ng BIR. Plano rin po ng ahensya na mailabas ang guidelines para sa pagpatupad ng maximum suggested retail price ngayong buwan. Yun lang, simple lang, Nelson. 700 container nasa pantalan, hindi ho mailabas eh. Wag na tayong lumayo pa, yun lang, di ba? Bakit hindi nilalabas ng mga importer yan? Ba't nakatambak doon? Yun nga. Di ba? Anong dahil, di ba? Yan eh, legal na panloloko eh, no? Yun nga. Kasi ayaw nilang ilabas, di ba, magmultas daw sila dyan, araw-araw. Hintayin mo yung presyo. Hintayin lang nilang, ay, nako. Sabihin lang nung nag-import, hindi ho namin mailabas, pila. Samantalang binigyan ka ng import permit dun sa existing condition, di ba? Na presyo. Ibig sabihin, kaya ka pinigyan ng import para ipasok mo sa bansa, ibenta mo sa presyong nung umiiral, nung binigyan ka ng import permit, di ba? Tumambak na ngayon. Sabihin mo, kailangan na yung mabawi yung demurrahe, yung bayad parang hinihintay mong tumaas yung presyo. Yan ho ay bawal. Di ba? Mantakin mo kung sa 1,000 sako na lang yun. 700. Di gano'ng karaming sako ng bigas yun. Yun nga. Ang problema, Jen, nakatali tayo sa mga importer eh. Hindi ho natin pwedeng tanggalin ng mga pag-i-import kasi wala tayong pagkukunan ng sapat na local production. Di ba? Technically, hoarding yun. Ang problema, dahil hindi natin masyadong pinalalakas ang local, sunod-sunuran tayo sa mga nag-i-import. Nakadepende tayo ngayon sa kanila. Wala tayong magawa ngayon. Pero yun, lantarang panloloko yun. Di ba? Mukhang gusto nga tayong paglolokohin. Ha? Kung yun daw kasi nasa pribadong bodega, hoarding yun, Nelson. Pero ang problema, nasa pantalan, hindi makuha. Hindi pa hoarding. Technically, hindi hoarding. Pero, alam nyo na napaglalalangan tayo. Mukhang, Jen, talagang pumapayag sila na paglalangan tayo, baka magkakasabwat ito eh. Ako naniniwala. Diba, no? Kakuntsaba yan, Nelson. Ay, nako.